practice natin yung footwork. So, nakakaya mo na yung biting point lang, yung walang gas. So, sasamahan naman natin ng gas. So, try mo muna yung biting point, yung walang gas, patakbuhin mo. Yan, ganyan. Kalahati lang si clutch, tumakbo at nang wala ang vibrate, saka tatanggalin si clutch, then saka magagas. Yan yung level 1. Okay, so ito naman yung level 2 ha. So, 3 level yan. Stop ka. Ang level 2 naman, kailangan susupply mo ng gas. Ganun pa din, biting point, then steady lang yung clutch, then supply ka ng gas. Tapos hihintay mo yung tunog ng gas bago ka mag-release ng clutch. Steady lang po ang clutch. Yes. Diba kanina, steady lang din, tapos hinihintay tumakbo. So, ang pinagkaiba lang sa level 2, may supply ka ng gas. Ano po, hintayin pa rin tumakbo bago mag-gas? O Mawawala yung vibrate, mapapalitan ng tunog ng gas. Diba nagwa-vibrate? Ulit natin yung level 1. Biting point muna. Yan. Tapos gasan mo na. tapos i-release ko na po agad. Nang dahan-dahan. Dahan-dahan lang din. Kasi pag binigla mo, bigla din ang tanggal na, bigla ang takbo niyan. Okay, ulitin mo. Stop. Okay, try mo. Vibrate lang. Hanapin mo ng vibrate. Kalahati. At supply ng gas. Sige, huwag matakot sa gas. Kasi, yun yung iniisip ng mga estudyante. Baka bumilis. Tama? Kasi natatakot tumapak sa gas. So, papalitan natin yung nasa yung muscle memory. Kasi yun ang sa mga nag-aaral. Bibilis daw pag tumapak sa gas. So, stop ka. Kung matik yan. Stop ka. Kasi ito, manual. May clutch. May kontrolado ng clutch ang takbo ng smooth. O yung sobrang bilis. Kaya wag ka matakot na tumapak sa gas. Doon ka matakot sa pag-release ng clutch. Okay, tatanggal natin yung takot mo sa gas. Kasi ang level 1, yun ay pinapalakas ang pakaramdam mo. Malakas ang pakaramdam mo sa clutch, kaya hindi na namamatayan sa biting point. So ito naman, yung level 2, tinatanggal ang takot mong mag-gas. Okay, so kaya maggagas ka, kailangan tumutunog muna talaga yung gas bago ka mag-release ng clutch. Tanggalin mo yung takot sa gas para pumasok yung muscle memory na hindi pa nakakatakot si gas. Okay, tara. Biting point, then supply ka ng gas. Ang paggas, lapat kasing ka pala ng ballpen. Sige, pag-gas ka. Gas, steady lang yung clutch dyan. Yan, yung ganyan. Okay lang yun. Huwag kang matakot doon. Yung tunog na yun, kaya tumutunog yun kasi ang clutch mo nasa baba pa. Ibig sabihin, i-release pa. Nang dahan-dahan. Pero si gas tuloy-tuloy. Mawawala yung tunog na yun pag nire-release mo si clutch. Stop ka? Okay, ulitin natin. Steady mo lang clutch mo sa biting point din supply ka ng gas. Ang paggas, lapat kasing kapala ng ballpen. Gas. Steady mo na ang clutch, gas ka muna. Yan. Then dahan-dahan si clutch. Tuloy-tuloy ang gas. Yan, ganyan. Very good. Ganyan yung gagawin, no? Hihintayin mo talaga supply ng gas bago mag-release ng clutch. Kala ko po kasi bawal yung pag naugong ng malakas. Hindi. Sa mga old model, kailangan tumunog muna talaga. Di ba mapansin mo kapag mga old model, kailangan nahagok yung makina bago niya mapatakbo. So, yun talaga. Kasi ang mga old model, walang biting point. So, stop ko ulit. Kala ko po kasi mga kaano yun sa machine. Ayan na isa una na natunog ang makina, pero kapag pagtagal ng pagdadrive mo, makukuha mo na yung combination ng dalawa. Yung hindi sobrang lakas ng tunog pero tumatakbo siya. Kaya normal lang sa nag-aaral na minsan tumutunog malakas kasi napapasobra sa gas. Si clutch agad hindi mo natataas. Okay, ulit natin. Biting point and gas. Yan, di ba yung may pakiramdam kang may supply ng gas. Yun ang hihintayin, no? Okay, stop ulit. Natingin sa likod pag na-stop. Okay,
Ulit-ulit lang. Stopin ko lang tayo dito.